Mixing with the birdies on the high wind, flying like a little sparrow does. The freshest breeze and balmy seas hit us like a dream, soaring like the cherry trees above. Funny story kasi yun, nag-meet kami ni Chris eh. Actually, Casey talaga tago sa kanya. Ang una talagang gusto ko yung best friend niya, si Jazen. Tapos at one point, nung nasa canteen kami, kapal na mukha, akala mo mang ganda niya. Lumapit siya sa akin, sabi niya, "Uy, may ibang crush na si Jazen, paano yan?" Tapos nung nalaman ko siya pala yung Casey, hanggang sa sumunod-sunod na, siya rin nagustuhan ko. First year high school lang kami nun eh. Tapos yung classroom nila sa baba, sa taas kami. Tapos every morning, nagtataka lahat yung mga teachers na, nagtataka yung teacher ko tsaka yung mga klase namin. Gusto ko magwalis lagi doon sa corridor kasi sinisilip-silip ko doon sa classroom nila. Bali, dito kami nag-meet sa St. James School nung first year. Bali, dapat kasi sa Kulumban pa rin ako mag-aaral nun. Pero kailangan kasi lumipat ako dito sa Subic. So, no regrets. Dati, sabi ko kay Mama wag. Pero since dito ko siya nakilala, hindi ako nagsisisi na si Xavier dito ko nakilala. Kaya thankful ako sa St. James. They made a statue of us and put it on a mountain top. Now tourists come and stare at us, blow bubbles with their gum, take photographs of fun, have fun. Hindi love at first sight kasi unang-unang kita ko sa kanya, nabibwisit ako sa kanya. Kasi ang una talaga niyang niligawan, yung best friend ko si Jazen. Tapos pag hinahatid niya yung best friend ko, kasi ako yung laging katabi nung best friend ko, hindi niya ako napapansin. Kaya pag tinitingnan ko siya, kapal naman na mukha, kung ingi-ingang papansin. Tapos noon, yung nasa canteen na kami one time, binati ko siya. Sabi ko, "Uy, di ba ikaw yung naniligaw kay Jazen?" Saka lang niya ako napansin. Simula noon, meron na ako natanggap na letter. Secret daw, pero may nagsabi na siya. Tapos yun, inamin niya na lumipat na yung pagtingin niya sa akin. Hindi naman sa love at first sight, pero siguro nung nagkasama kami, wala lang. Kasi si Casey yung tipong babae hindi ka entertain ever eh. Kahit may gusto siya sa'yo, hindi niya papakita. So, siguro na-challenge ako doon. Yung nagsimula yun. Kasi 4 years ko siyang niligawan eh. From first year to fourth year. Pero alam ko gusto niya na ako nun. Uptown girl, she's been living in a rough
parang from first year, then how ironic nung second year naging magkaklase kami. Tapos, magkatabi pa kami ng upuan. So, isipin mo yung kulit ko nun sa kanya, lagi ko siyang kinukurot sa gilid. Uptown girl, you know I've seen her in her uptown world. She's getting tired of her high-class toys and all the presents from her uptown boys. She's got a choice. Nagkagusto na parang hindi. Yung tipong pag walang savior sa likod ko, hahanapin ko siya. Hindi ko mapaliwanag bakit ganyan pakiramdam ko. Kasi simula first year hanggang fourth year, siya yung taong hindi ko kayang wala sa tabi ko. Kasi talagang buntot ko siya ever since. And then I win. And when she's walking, she's looking so fine. Kunyari, cleaners ako. 6 o'clock na ng gabi. Wala nang taong i-expect sa school. Pero one time, paglabas ko, naghihintay siya. Everyday yun. Kaya hanggang sa yun, develop ako sa kanya ng fourth year na. Nung every day naman, hinahatid ko siya pa uwi. Ang ginagawa ko para hindi na siya makahindi kasi talagang aayaw siya. Kukunin ko agad yung bag niya. Nanakawin ko sa kanya tapos dediretso na ako sa gate. So wala siyang choice. Hihintay niya na ako sa gate. Kahit cleaner siya, minsan nagpapalit siya hanggang 5 or 6, hinihintay ko talaga siya. I'm not sure if this will count, pero ito na lang. Yung first kiss namin, I remembered we are watching a John Lloyd and Bea Alonzo movie. It was Now That I Have You. Ever since kasi, lagi akong nagnumanakaw ng kiss sa kanya sa cheek, sa lips, ganon. First kiss, actually February 2, 2005 naging kami. May palugid ako sa kanya dapat 1 year bago niya ako makiss. 1 week pa lang kami, halos mag-break na kami dahil pinipilit niya akong mag-kiss. As in, yung moment na nasa bahay kami, sabi ko pa sa kanya, hindi ko masabi kasi maghiwalay na kami kasi pinipilit niya akong mag-kiss. Ayaw ko talaga mag-kiss. At tipo ang babae yung mainhin. Malumanay kumilos. Iba parang helpless. I'm still waiting for a sign. When the right man comes along, there will be a sign. Pero at one time, nung nag-kiss kami, yung sa movie na yun, on the ending credits na, I just thought na after the movie, kinis ko siya. Then, she just kissed back. Yun. So, yung after the movie na yun. Ngayon, dumating yung Valentine's, hindi nakakawa niya akong kiss, pero talagang sabi ko, wag. Hanggang sa umabot ng mga parang 1 month, pinanonood kami ng Now That I Have You. Yun na. Nadala lang kami sa pelikula. Ako naman, parang first time syempre. So, memorable yung movie na yun sa amin.
sobrang dami ng naisip ko actually, I don't know eh. But the only thing that I can say is thank you. Thank you for being there with me. Thank you for everything. Kasi sa dami ng napagdaanan natin, walang tatagal sa akin eh. But you're always there. So, parang angel ka na sa akin. Without you, I'm nothing. Kung nung panahon na wala ako, andyan ka, lalo ngayon, mas deserving mo kong makuha na nandito na ako ngayon. Nag-start kami from scratch, dumating yung panahon na walang-wala ako. Panahon na tinatakwil ako ng lahat ng tao sa mundo. Pero siya yung taong hindi nag-give up sa akin. Siya lang yung nandyan na nag-persevere sa akin. Siya yung nagtagal sa akin. Kahit ano, gaano ako stubborn, andyan siya. So siya yung deserving na makakuha yung lahat ng tagumpay ko because nung 0 ako, siya yung nandun until na 100 ako. Siya yung bumuo sa akin. O yun nga, malapit na kaming ikasal. Ito siguro yung isa sa pinakamasayang mangyayari sa buhay ko kasi duman kami sa bagyo. Bagyong akala ko wala na kaming pag-asa. Sumuko din ako, may panahon din na sumuko ako. Pero hanggang siya pa rin yung iniisip ko, siya pa rin yung hinahanap ko, lalo na pag masaya ako. Kaya ang message ko sa kanya, pagpapatuloy namin yung hanggang pagtanda namin. Kaligayahan ko pagsilbihan siya, mahalin siya. Lahat-lahat gagawin ko para maging masaya siya. Maging not perfect yung relationship, pero mapapagmalaki niya ako ang asawa niya. Love you, Dad!